Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At ang iyong pag-akay sa mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon niya. "Sino may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay mo sa akin," tugon niya. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan, at ang sako niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig na pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyon tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos.
Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, iyaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo naman dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo ay itinampon, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapon. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, pag-uwi ni Jesus, kasama ng kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya sapagkat sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Ngayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi nila ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Naalala ko po, isang araw ay naghapunan kami ng aking mga magulang at nung uuwi na kami, ang bilin sa akin, o pag-uwi mo, i-text mo kami kung nakauwi ka na ha. Ako, bilang magaling na anak, no? Pagdating dito, hindi ko sila na text, nakakalimutan ko. At nung ako'y higa na, mamaya-maya ay meron ng text ang nanay ko. Ang sabi, nasaan ka na? Nakauwi ka na ba? Para ho sa iba, ayaw nila yung salitang hinahanap, nasan ka na? Kasi iniisip nila parang nangingialam, nanghihimasok. Makasabihin ng anak, 40 na ako, 50 na ako, sinasabi pa rin ng nanay ko sa akin, nakauwi ka na ba? Nasan ka na? Pero sa totoo lang, yung salitang nasaan ka na, ay salita din ng pagmamalasakit. Hindi ibig sabihin nun ay parang gusto kanyang kontrolin, pero ayaw niya mawalay sa iyo kaya hinahanap ka niya. Dahil may pakialam siya sa iyo. May malasakit siya sa iyo. Iniisip ka niya. Pag hindi ka na hinahanap, kabahan ka na.
Kasi wala siyang pakialam sa iyo. Bahala ka. Pag ang misis mo o mister mo hindi ka na hinahanap, kabahan ka na. Baka may hinahanap na yang iba. Baka wala na siyang pakialam sa iyo. Gusto nilang sabihin, bahala ka na. Sa ating unang pagbasa, itong sinabi ng Diyos kay Adan, nasan ka na? Marahil alam ng Diyos na may ginawang hindi mabuti si Adan. Marahil alam ng Diyos na sinuway ni Adan ang kanyang utos. Tinumalikod si Adan sa kanya. Pero minsan pag tao ka, sasabihin mo, ganon? Sige, bahala ka na sa buhay mo. Huyo ka na. Pero ang Diyos, sa kabila ng nagawa ni Adan, ang sinabi niya, nasaan ka na? Hinahanap ng Diyos si Adan sa kabila ng kanyang pagkakasala, sa kabila ng kanyang pagtalikod sa utos ng Diyos, hinanap pa rin siya ng Diyos. Tayo din po bilang mga Kristiyano ho ngayon, minsan ay nagkakasala tayo. Mas pinapanaig natin yung katigasan ng ulo natin, yung gusto natin. Tumatalikod tayo sa Diyos. Minsan may mga pangako tayo sa Diyos na napapako din natin. Sinasabi natin kay Lord, Lord, magiging mapagpasensya na ako, ha? Paglabas mo ng simbahan, napaaway ka. Sabihin mo, Lord, magiging marahan na ho ako, ha? Pag uwi mo sa bahay, bigla kang rumarat-rat. Mas mabilis pa sa Armalite ang bilis ng mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Kala mo'y rapper. Pero minsan may mga pagkakataon na ang pangako natin sa Diyos o pagmamahal natin sa Diyos ay hindi consistent. Pero ang Diyos patuloy pa rin sinasabi sa atin, nasaan ka na? Nasaan ka? Hahanapin kita. At ganoon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit ano pa ang kahinaan natin, kahit ano pa ang mga pagkukulang natin na para sa iba, patong-patong na kahinaan. Pero ang Diyos, tinitignan tayo na may matinding pagmamahal. Na hindi masyado mahalaga sa Kanya yung kahinaan mo. Alam niyang may kahinaan ka, kaya ayaw niyang mawalay ka sa Kanya. Dahil gusto niya tayong gabayan, gusto niya tayong samahan. Hindi ba sa magulang ang mas binibigyang atensyon mo yung anak mo na medyo mahina? Mas pinapansin mo kung may anak ka na mahina ang pangangatawan, lagi natutumba. Sa Kanya lagi kang bumabaling. At alam ng Diyos ang kanya-kanya nating kahinaan. Alam din ng Diyos ang kanya-kanya nating kalakasan. Pero sa panahon na tumatalikod tayo sa Kanya, lagi niya sa ating sinasabi, nasan ka na? Halika na, bumalik ka na. Kaya sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, ang kanyang kapatid at ina at mga kapatid ay siyang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ayaw ni Jesus na mawalay tayo sa Kanya. God doesn't want us to be a stranger to Him. But God wants us to be His friend. Kaibigan, isang kapatid. Kaya ang imbitasyon sa atin, kung nais nating sundin si Jesus, ayaw natin mawalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Simulan natin ang ating paglalakbay
sa pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kasama natin ang Diyos, kalakbay natin ang Diyos. Ang Diyos na nagmamalasakit sa atin ay ang parehong ng Diyos na nagmamahal sa atin. At hindi ba gano'n naman sa nagmamahal? Ayaw mo mawalay sa iyo ang minamahal mo. Ayaw mo na mawalay siya sa iyo. Gusto mo na kasama mo lagi siya. Nakikita at nakakausap. Ang Diyos din ganyan sa atin. Gusto niya tayong kausapin. Ayaw niya tayong mawalay tayo sa Kanya. Gusto niya malapit tayo sa Kanya. Dahil ganun ang pag-ibig ng Diyos. Hinahanap tayo, inuunawa tayo, kinaawaan tayo. Kaya mas maganda rin sana bilang mga Kristiyano, maging pag-asa din natin ito sa ating paglalakbay sa ating pananampalataya. Pag-asa at hamon na ibinibigay sa atin ni Jesus Nazareno. Siyang Diyos na nagmamahal sa atin. Hinahanap tayo, kinaawaan tayo. At sana tumugon din tayo sa imbitasyon ni Jesus na ito na maging kanyang kapatid, tumatalima at sumusunod sa kanyang aral at utos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eucharistia. Naway lumago sila sa pag-ibig mo sa tulong ng anak mong si Jesucristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak, upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Ang ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang pagpanukala at magpatupad sa mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan ang kultura ng kamatayan, materialismo, kasinungalingan, at pagmamadaling kasiyahan, at matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayakan at mga espiritual na bagay.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsumikap nawang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eukaristiya. Naway lumagos sila sa pag-ibig mo sa tulong ng anak mong si Jesucristo na naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag, upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkaan na may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
sa pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan, ay pumawi nawa sa amin ang nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulungan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.